Hi mga kakita mo! Dito ako ngayon sa Ormoc City sa Alto Peach Chocolate. Tara, pasyal tayo at tingnan natin kung ano ang nasa loob. Ayan mga kita, at nandito nga tayo sa Alto Peach Chocolate at kasama natin ang kanyang owner na si Sir Noel Parquera. Hello, sir! Hi, Ivy. Yes. Magandang hapon po at natutuwa kami na nandito ngayon sa Alto Peach Chocolate. And sir, gusto namin malaman po, no? Gusto rin natin marinig ano yung kwento ng Alto Peach, paano ito natumpisa, ano ang mga naging impact nito sa mga community or mga natutulungan natin, at saan tayo ngayon sa negosyo. Si Alto Peach Chocolate ay nagsimula noong 2018. Nung early retirement po ako, ay hindi ko talaga alam kung anong gusto kong pasukan ng negosyo. At napag-isipan ko na may malaking potential yung negosyo ng kakao. Kaya gusto ko talaga sana ay maging farmer. But may isang mentor akong nakasalamuha na sabi niya, huwag mong pasukan muna yung farming, pasukan muna lang yung manufacturing or processing. Kaya with the sa guidance sa mga Panginoon, ay napasukan ko talaga siya. Pero hindi siya basta-basta pinasukan kasi hindi naman talaga tsokolating nasa isip ko eh. Because of a need or so, pangangailangan kumbaga. Dahil din naman sa kagustuhan ng asawa ko na with a special diet, naghahanap po talaga siya ng dark chocolate. Kaya hindi namin mahanap sa merkado. At doon nagsimula na nagka-interest din ako na pasukan yung industriya ng tsokolate. So right now, kung makikita nyo, marami po tayong produkto na nandito. Makita nyo sa harap, marami tayong mga produkto. At yung mga produkto na to, hindi po Alto Peach Chocolate lang. Ibig sabihin po, the business model na pinasukan ko simula noong 2019 hanggang ngayon, hindi ko talaga alam na ito ay social enterprise in a concept. No? Gusto ko lang talaga na inclusive type of business na kasabay kong lumago yung nasa paligid ko. Kasabay kong lumago yung mga tao na kapitbahay ko, kakilala ko, o mga tao na naghahanap ng mapagkitaan. So makikita niyo dito, mayroon tayong local banig. Local banig is not made here in Ormoc, but a group of waivers and baybay, supported also by DTI. So yung raw mats po nila ay galing po sa magagandang isla ng lalawigan ng Leyte, Southern Leyte. So ito namang mga pintura dito, mga pinta ay galing naman sa mga local artists of Ormoc. Ito po namang batidor sa Waray-Waray or Bornilio and Bisaya is handcrafted by the persons of deprived of liberty in Colonia or Labuyog Leyte in Leyte Regional Prison. Yung laman naman ng mga tableya sa loob ng packaging na to are coming from the farmers. So, as you bumibili po kayo dito, isang pack lang ng bundle ng tableya at saka butter o chocolatera, napakadami na pong tao ang natutulungan nyo. No? Hindi lang po siya isang tao, but marami pong tao. A group of weavers, a group of prisoners, a group of artists, a group of farmers. So exponential po yung epekto niya sa kabuuan. No? Sa kabuuan. So yun po yung trust natin. So ngayon, makikita nyo, the company's been working for the last 3 years already. At makikita nyo na sustainable naman po yung produkto, sustainable naman po yung negosyo natin. At patuloy pa rin nakikipagtulungan sa mga iba't ibang grupo, iba't ibang mga kooperatiba, asosasyon na may produkto na kaya namang ibenta ni Alto Peach. So,
Ngayon, nag-umpisa lang po tayo sa isang 25 square foot na kitchen slash store or slash manufacturing hub. Ngayon po ay mayroon na po tayong 3 negosyo. 2 branch ng Altofit Cafe na may kakabukas lang ng Altofit SM branch at saka ito po cafe na last year lang natin binuksan at yung manufacturing natin. So, nanganganak na po siya dahil sa tulong ng mga taong sumusuporta ng produktong lokal at bumibili ng produktong lokal. Ayun, nagaling no, sir. Inclusive. At dahil doon maraming natutulungan, hindi lang yung mga farmers ng kakao, pati na rin itong mga persons deprived of liberty, pati din itong weavers natin galing sa baybay. At kung nakikita nyo po sa likod natin, meron din po tayong mga bags. At weavers din po sila from Samar. Samar, T1 or Basay. Basay, oo. Grabe ang perspective no, when it comes to business ni Sir Noel. And speaking of that, Sir, kayo din po yung president ng Cacao Industry Development Council here in Region 8. And ano po yung nakikita din ninyo no, na pwedeng ma-model, ma-pattern ng iba po nating mga players, especially dito sa ating cacao industry? So ngayon, makikita natin, because of the flourishing business of the chocolate and tablia making industry dito po sa Region 8, lumalaki po yung demand, lumalaki po yung merkado ng cacao beans. Problema natin ngayon, paano natin palakihin yung produkto ng cacao beans sa merkado para naman hindi na tayo aangkat sa ibang karatig bayan. With the recent Regional Cacao Congress na ginawa natin, nagkaroon tayo ng pagbabago sa pananaw na dapat magtulungan ang ahensya, kahit DOST ka man, DTI ka man, DA ka man, o anong kamang grupo na may PCA, o anong kamang saan ka mang galing, ay we need to unite no, bilang isang rehiyon, pagkakaisa ng buong Region 8 para matulungan talaga yung industriya ng kakao at tsokolate sa 6 na probinsya na pinagbilangan ng Region 8. Right now, as a graduate of KMME, no, isang programa ng DTI kung saan tinuturuan yung mga startup businessmen to learn the basics or the 101 of running a business. In return, with the creation of the Comprehensive Entrepreneurial Development Plan, of which we are a member of the MS Smith Council here in Ormoc, gumawa tayo ng parang katambayayang program, which is a parallel program, a sort of KMM program, kung saan nagiging mentor din yung dating mentees, kumbaga pay it forward na to. No? Yung mga local businessman, nagkaroon tayo ng big brother, small brother concept, na yung mga may mga negosyo na dito sa Ormoc, ay tinuturuan yung mga startup paano palaguin yung negosyo nila. Sir, by the way, ano nga pala ang Altopic? Or ano ang pinagmulan nitong pangalan na to? I used to work with geothermal power exploration and generation company. Wow. And I used to be assigned in the highest mountain of Region 8, which is Altopic. And in my understanding, meaning si Altopic is a redundancy of 2 things. Excellence and always on time. No? That is quality. Dapat talagang panatilihin mong yung quality mo ay mataas. No? Panatilihin mo na parang yung sinasabi ng mentor mo, be the first and be the best. No? You could be the first, pero hindi ka pwedeng complacent. So you need to maintain your quality, consistency, yung passion mo parating mataas. Kaya si Altopix is a model of a mountain that you need to aim that high para hindi ka mawala sa focus. And it will serve as your beacon, kumbaga, your guidance mo na kung mawawala ka man, just titingnan mo yung bundok. Yun yung direction mo. Foremost naman is the center of every business is God. Siya yung unang yun nga, sabi ko nga is the greatest commandments is to share that love. And that love is about chocolate. No?
that is why we believe in inclusive type of business because we share our love to others and spreading that love. And I have 17 employees already. Wow. And hopefully it will grow. Kasi I believe naman na yung greatest resources naman natin, hindi naman lang yung produkto natin, but for human resource. Kahit po hindi sila culinary graduate or hindi sila nagpagtapos ng anumang in line with our business, but as long as they nakapag-deliver to sila ng quality product, nakapag-deliver sila nakakommit po sila sa gusto nating standard, you are always on board to R2P. And lastly, of course, your family. Kahit napaka-busy mo, bigyan mo rin ng time yung family mo, yung loved ones mo. Kasi what is the essence of spreading love but you cannot spread that love to your own family? And Alphapick is a business of love. Wow. So it's all about it's a symbol of love kasi it's chocolate. When you buy a piece of chocolate, it could be a gift, no? Bumili ka ng isang produkto ng tsokolate, isa lang yung mensahe. You share that love to others. So, you know, paying it forward. Yeah. Ganun siya, sir. And isang example talaga, Sir Noel exemplifies the competitive, inclusive, job-generating business that we look forward dito sa ating mga local MSMEs, especially here in Eastern Visayas. Kaya dito sa ating Kita Mo Vlog, na-encourage po ang bawat isang nanunood at kahit kami no, na-eagers dito sa government. Pag nakikita natin kung gaano ka-determined ang ating mga MSMEs tulad ni Sir Noel, kung paano siya nag-umpisa malayo sa line of pinanggalingan niya, no, sa line of career until na-develop as a business itong Alphapick Chocolate. Talaga namang with your passion, dedication, and desire even to have this social impact dito sa inyong locality here in Ormoc and even beyond, here in the region and even beyond. So, napakagandang example po kayo, Sir Noel, sa ating mga negosyong nanonood dito ng ating Kita Mo Vlog. So, sir, maraming salamat po mula sa DTI. Lubos kami nagpapasalamat na pinaunlakan po ninyo itong aming imbitasyon na maging featured guest nitong ating Kita Mo Vlog. Handa po or handog po ng OTOP Next Gen program ng DTI Philippines.